Sa lahat ng naging trabaho ko, sa factory ang pinakang nakakapagod. Hindi ko nasasabihin ng pangalan ko. Night shift ako sa isang lumang planta sa labas ng syudad. Malawak ang lugar, puro bakal, makina, at mga maliliwanag na ilaw. Sa gabi, iba ang pakiramdam doon. Hindi tulad ng opisina na may ugong ng tao at computer. Sa factory, bawat tunog may bigat, kalansing ng metal, ugong ng conveyor, at ang paulit-ulit na tunog ng makina. 10:00 ng gabi ang pasok ko. Sanay na ako sa routine. Bihira ang usapan, kanya-kanyang pwesto. Karamihan sa amin, naka-head protection, gloves, at makakapal na uniform. Pare-parehong galaw, pare-parehong mukha na mukhang pagod. Pero may isang gabi na may kakaiba akong napansin. Bandang 2:00 ng madaling araw, nagsimula ang lahat. Hindi naman totaling tahimik ang production area. Pero may mga sandaling parang humihina ang ingay sa paligid. Parang may parte ng factory na biglang bumabagal. Nasa linya ako noon, nagche-check ng output. Nakayuko, tutok sa trabaho tulad ng dati. Hanggang sa may dumaan sa gilid ko, isa sa mga katrabaho ko. O yun ang akala ko. Sa peripheral vision ko lang siya nakita. Isang pamilyar na uniform, parehong kulay, parehong tindig, normal lang, kaya hindi ko agad pinansin. Pero may kakaiba. Parang may mali sa itsura niya. Pag-angat ko ng ulo, napatingin ako sa direksyon na dinaanan niya. Nandun siya, nakatayo malapit sa makina. Pero nanigas ako. Hindi dahil sa muka, kundi dahil wala siyang ulo. Hindi ko agad naintindihan ang nakita ko. Napakurap ako, napailing. Akala ko epekto lang ng puyat, ng ilaw o ng pagod. Pero malinaw. May katawan, may uniforme, may galaw ng dibdib na parang humihinga. Pero mula sa liig pataas, wala. Nanlamig ang batok ko. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makapagsalita. Nakatayo lang ako. Pilit na pinipilit ang sarili ko na maghanap ng paliwanag. Baka natatakpan lang ng anggulo. Baka may nakaharang na parte ng makina. Baka ilaw lang. Yun ang paulit-ulit kong sinasabi sa isip ko. Dahan-dahan akong humakbang. 1, 2. Mas malinaw ko siya nakita. At mas lalo akong kinabahan. Dahil kahit anong anggulo, wala talagang ulo. Pero ang mas nakakatakot, kumikilos siya. Normal na normal. Parang wala akong dapat ikatakot. Bigla akong napahinto ng may kumalansing na metal sa likod ko. Halos mapatalon ako sa gulat. Paglingon ko, normal lang. May nahulog na piyesa sa kabilang linya. Pagbalik ko ng tingin sa kanya, wala na siya sa pwesto. Hindi ko alam kung saan siya napunta. Hindi ko alam kung umalis ba siya o hindi lang ako naghanap. Bumalik ako sa trabaho. Pilit na nilunok ang kaba. Pinilit kong maging normal. Pinilit kong kalimutan. Pero simula nun, hindi na ako mapakali. Sa bawat pagdaan ng katrabaho ko sa gilid ko, hindi ko maiwasang tignan ang liig nila. Kung kompleto ba. Hindi ko sinabi kahit kanino. Ayokong pagtawanan. Ayokong masabihang guni-guni lang. Ayokong magmukhang baliw. Kaya tinago ko na lang. At nagpatuloy ang gabi na parang wala nangyari. Pero sa loob ko, may mabigat na pakiramdam na ayaw maniwala. At hindi ko alam na yun palang pala ang simula. Hindi na ako naging komportable matapos ang gabing yun. Bawat oras sa factory parang humaba. Bawat ingay ng makina mas lalong bumigat sa pandinig ko. Pilit akong nagtrabaho ng normal. Pero sa bawat anino sa gilid ng mata ko,
Sa bawat katrabahong dumadaan, may kaba na agad na sumusunod. Paulit-ulit kong kinukumbinsi ang sarili ko. Pagod lang to, imahinasyon lang, walang ganun. Pero may bahagi sa isip ko na hindi naniniwala. Bandang 4:00 ng umaga, muli ko siyang nakita. Sa kabilang linya, nakatayo. At muli, wala pa ring ulo. Mas malinaw na ngayon. Hindi na siya pwedeng idahilan sa ilaw o anggulo. Kitang-kita ko ang liig. Wala namang dugo. Wala ring sugat. Parang gano'n na talaga siya. Pero gumagalaw siya. Humahakbang. Nagtatrabaho. Gusto ko sumigaw. Gusto kong tawagin ang supervisor. Gusto kong tumakbo. Pero wala akong nagawa. Parang may pumipigil sa akin. Hindi ko alam kung takot. Nanigas lang ako habang pinapanood siyang gumagalaw sa pagitan ng mga makina. At ang pinakang nakakatakot na, walang ibang pumapansin sa kanya. "Pre, okay ka lang?" Tanong ng katrabaho ko sa tabi ko. Napalingon ako sa kanya. Pilit na ngumiti. "Oo pre, baka puyat lang ako." Hindi ko kayang ituro. Hindi ko kayang sabihin. Pagbalik ko ng tingin, wala na naman siya. Halos hindi ko namalayan. Mag-aalas 6 na. Uwian na. Karaniwan, sabay-sabay kaming lumalabas. Pagod na lahat. May ilan pang nagbibiro. Pero nang umaga na yon, may isang bagay na agad kong napansin. Nandun siya sa may exit. Naninikip ang dibdib ko. Kilala ko ang uniformeng yon. Kilala ko ang tindig. At kahit malayo, alam ko na agad kung sino. Siya yun. Ang lalaking walang ulo. Pero sa pagkakataong yon, may ulo na siya. Normal na muka, normal na itsura. Isa sa mga katrabaho ko na araw-araw kong nakakasabay. Walang kakaiba, walang bakas ng kahit anong abnormal. Parang wala nangyari sa buong gabi. Nauna siyang lumabas. Gusto ko siyang habulin. Gusto ko siyang pigilan. Gusto kong sabihin. Pero hindi ko alam kung anong sasabihin ko. "Pre, nakita kitang walang ulo kagabi." Pag sinabi ko yun, sino ang maniniwala? Sino ang hindi matatakot sa akin? Ilang segundo lang ang lumipas. Isang malakas na busina. Isang matinis na preno. At isang tunog na ayoko nang maalala. Pagkalabas ko ng gate, nagkakagulo na. May truck, may mga taong nagsisigawan. May nakahandusay sa kalsada. At nang makita ko kung sino, siya, patay. Nauna sa akin ng ilang hakbang. Nauna sa akin ng ilang segundo. Hindi nawala sa isip ko ang gabing yun. Ang unang beses na nakita ko siyang walang ulo. Ang pangalawa. At ang huling beses na kumpleto na siya. Pero ilang sandali na lang pala ang natitira sa kanya. Hanggang ngayon, may tanong na hindi ako mapatahimik. Babala ba yun? May dapat ba akong ginawa? Kung nagsalita ba ako, may nagbago kaya? Nagpatuloy ako sa trabaho, pero hindi na tulad ng dati. Dahil sa bawat uwian, sa bawat pagdaan sa gate, may dala na akong pakiramdam na hindi ko maipaliwanag. At isang pagsisisi na baka kahit papano may nagawa ako, pero hindi ko ginawa. Sa totoo lang, kaya ako pinili ang night shift sa 7-Eleven dahil mas tahimik, mas konti ang customer, mas kontrolado ang oras. Ugali ko na rin ang magkape sa madaling araw. Tawagin niyo na lang akong Dominic. Una ko siya nakita, bandang 2:00 ng madaling araw. Pulubi, mukhang gusgusin, nakatayo sa labas ng store, tapat ng pintuang salamin. Hindi naman siya humihingi,
Hindi rin kumakatok. Basta nakatayo lang. Normal na eksena sa gabi, kaya hindi ko pinansin. Pero may kakaiba. Hindi siya gumagalaw. Lumipas ang ilang minuto, nandun pa rin siya. Habang nag-aayos ako ng shelves, paminsan-minsan ay napapatingin ako sa pinto. Parehong posisyon, parehong tindig, parang estatwa. Napaisip ako, baka gutom, baka pagod lang. Kaya lumapit ako sa salamin. "Boss, okay ka lang?" Tanong ko. Walang sagot, hindi man lang kumurap. Doon ko napansin ang mga mata niya. Namumula. Hindi yung simpleng puyat o pagod na pula. Ibang klaseng pula. Bigla akong kinabahan. Pero bago pa ako makapagsalita ulit, kumurap lang ako sandali at nawala siya. Napaatras ako. Akala ko guni-guni lang. Hanggang sa sumunod na gabi, lagi siyang bumabalik. Parehong oras, parehong pwesto, sa pinto ang salamin. Nakatayo, tahimik at nakatingin. Hindi naman siya pumapasok. Hindi rin nagsasalita. Tinitignan lang ako. Habang tumatagal, mas lalong lumalala ang pakiramdam ko. Kapag papalapit na ang 3:00, parang bumibigat ang hangin sa store. Parang mas lumalamig ang aircon. Parang mas tahimik ang paligid kahit may dumadaan namang sasakyan sa labas. At eksaktong 3:00, nandun na siya. Isang gabi, naglakas loob akong silipin siya ng matagal. Hindi ako lumingon agad, dahan-dahan lang. Pilit na kalmado. Nakatayo na naman siya, pero sa pagkakataong yun, mas malinaw ko na siyang nakita. At ang mata niya, mas namumula, parang may sariling ilaw. At kahit ilang metro ang layo, ramdam ko ang titig niya. Diretsong-diretso sa akin. Parang may gusto siyang sabihin. Pero walang imik. Huminga ako ng malalim at tumingin lang saglit sa counter. Pagbalik ng tingin ko, wala na naman siya. Pero sa pagkakataong yun, may mas nakakatakot. May refleksyon sa salamin, sa loob, sa likod ko. Nanlamig ang buong katawan ko. Dahan-dahan ako napalingon. Wala. Pero nang muli akong tumingin sa pintuan, nandun ulit siya. Sa labas, parehong pwesto. Parang wala nangyari. Hindi ko na kinaya. Pagdating ng umaga, agad kong sinabihan ang staff ng morning shift. "May pulubi sa gabi, pero kakaiba," sabi ko. Tinawanan lang ako nung una. Akala biro lang, pero seryoso ako. Ikwento ko lahat. Ang mata, ang pagkawala, ang biglang paglitaw, ang 3:00. Bigla siya natahimik. Hindi siya tumawa. Kinagabihan, pumasok ako na may kaba. Automatic na napatingin ako sa pintuan habang papalapit ang 3:00. 2:00, 2:30, 2:45, 3:00. Tahimik. Walang nakatayo sa labas. Walang pulubi. Sumunod na gabi, wala pa rin. At sa mga sumunod pang linggo, hindi na siya bumalik. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko alam kung anong meron. Hindi ko alam kung ano talaga ang nakita ko sa mga gabing yon. Pero isang bagay ang sigurado ko. Simula nang may pagsabihan ako, hindi na siya nagpakita. Sa tagal kong nagtatrabaho sa BPO, nasanay na ako sa katahimikan ng gabi, sa tunog ng aircon, sa tunog ng keyboard, sa ilaw na masyadong maliwanag para sa oras na 2:00 ng madaling araw.
Mas komportable pa nga ako sa night shift kaysa morning. Mas konti ang tao, mas konti ang istorbo. Pero may isang gabi na hindi ko makakalimutan. Ako nga pala si Christina. Ako lang mag-isa sa buong floor. Tuesday yon, normal na araw. Medyo mabigat ang workload, pero kaya naman. Pagdating ko sa office, usual na routine lang. Swipe ng ID, bati sa guard, sakay sa elevator. Pagbukas ng elevator sa 14th floor, agad akong sinalubong ng pamilyar na eksena. Mahabang hallway, malamig na hangin, at rows ng cubicle na wala namang laman. Halos lahat ng teammate ko nakalib o nakatraining sa ibang site. Ako lang ang naiwan sa team namin na nakaschedule. Umupo ako sa pwesto ko, sinuot ang headset at nag-log in. Ilang minuto pa lang, may kakaiba akong napansin. Hindi ko agad ma-pinpoint kung ano, yung tipong parang may nakatingin kahit nag-iisa ka lang. Pero binaliwala ko. Bandang 3:00, nagsimula ang mga kakaibang bagay. Una, yung ilaw. Hindi naman totally namatay, pero parang kumurap. Saglit lang, isang mabilis na flicker. Napatingin ako sa kisame. Malamang electrical lang, sabi ko. Pero maya-maya, may narinig ako. Katok, mahina, parang may kumakatok sa kahoy. Napatingin ako sa paligid. Wala namang tao, wala rin gumagalaw. Tumayo ako, naglakad-lakad sa pagitan ng cubicles. Baka may naiwan lang na naglilinis o may ibang agent. Pero wala. Bumalik ako sa upuan ko. Pilit na ini-ignore ang unti-unting panlalamig ng batok ko. 4:00 na nang mangyari ang hindi ko maipaliwanag. Habang nakatutok ako sa monitor, bigla kong naramdaman na parang may dumaan sa likod ko. Hindi hangin, hindi basta pakiramdam lang. Yung tipong alam mong may presence. Dahan-dahan ako lumingon, pero wala. Pero sa gilid ng mata ko, may nakita akong gumalaw. Sa dulo ng floor, may babaeng nakatayo. Nanigas ako. Hindi ko siya kilala. Hindi ko rin siya narinig na pumasok. Hindi siya naka-headset, hindi naka-ID, at hindi siya gumagalaw. Nakatayo lang siya sa pagitan ng mga cubicles. Mahaba ang buhok. Hindi ko alam kung bakit, pero agad akong kinabahan. Hindi normal yun. Kahit pa may ibang team, dapat may ingay o may galaw. Pero siya, tahimik, hindi gumagalaw. Humakbang ako ng isa. Tinawag ko. Walang sagot. Humakbang ulit ako. Habang papalapit ako, mas lalo kong napapansin ang kakaiba. Hindi ko marinig ang yapak niya. Hindi ko marinig ang paghinga niya. At ang pinakang nakakatakot, parang hindi tama ang pagkatayo niya. Mga 5 metro na lang ang layo ko nang bigla siyang nag-angat ng ulo. Doon ko nakita ang mukha niya. Hindi ko maipaliwanag pero parang mali. Maputla, walang emosyon, at ang mga mata diretsong nakatingin sa akin. Hindi kumukurap, hindi gumagalaw. Tinitignan lang ako. Bigla akong kinilabutan ng todo. Hindi na ako nakagalaw. At sa loob ng ilang segundo na parang napakahaba, unti-unti siyang ngumiti. Napaatras ako at sa mismong sandaling yon, kumurap ang ilaw, isang mabilis na flicker, at nang bumalik ang liwanag, wala na siya. Tumakbo ako. Hindi ko na inisip kung anong itsura ko o kung may makikita. Diretso ako sa elevator. Nanginginig ang kamay habang pinipindot ang button. Pagbukas ng pinto sa lobby, agad akong lumapit sa guard. "Kuya, pwede mo ba akong samahan?" Sabi ko sa guard. Napansin niya siguro ang itsura ko.
Kaya hindi na siya nagtanong. Sumama siya agad. Pag-akyat namin, ibang-iba ang pakiramdam. May kasama na ako, pero kabado pa rin ako. Naglakad kami papunta sa area ko. Tahimik pa rin. Walang tao, wala rin yung babae. Walang kahit ano. "Sigurado ka, ma'am? May nakita ka?" Tanong ng guard. Tumango lang ako. Pero kahit wala na siya, iba na ang pakiramdam ko. Parang may bigat sa dibdib. Parang gusto ko nang umalis. Hindi na ako tumuloy sa ship. Nag-log out ako, kumuha ng bag at bumaba. Habang palabas ako ng building, hindi ko maiwasang lingunin ang taas ng office. At sa isang saglit na hindi ko alam kung imahinasyon lang o hindi, parang may nakasilip sa bintana. Mahabang buhok, nakatayo at nakatingin sa akin. Kinabukasan, nag-file ako ng leave at nagpalipat sa morning shift. Hindi ko makakalimutan ang Christmas party namin noong 4th year high school ako, doon sa classroom namin. Ako nga pala si Paul. 17 years old ako noon. Party ng section namin. Konti lang kami. Mga kaklase ko lang, advisor namin, at ilang decoration na kami-kami lang ang naglagay. May Christmas light ang blackboard, parol sa bintana, at speaker sa teacher's table. Masaya sa simula. Maingay, siksikan, may kantahan at kulitan. Isinara namin ang pinto para hindi rinig sa katabing section. Pero bago pa magsimula ang program, may napansin akong mali. Habang nag-aayos ako ng upuan sa likod, napatingin ako sa huling row malapit sa bintana. May batang nakaupo roon. Hindi ko siya kilala. Batang lalaki. Siguro mga 7 o 8 years old. Nakaputing polo, gusot at parang luma. Basa ang buhok niya, tumutulo pa sa sahig. Nakatingin lang siya sa pisara at tahimik. Lumapit ako sa kaklase ko. "Uy, may bata bang sinama dito?" Tumingin siya sa likod, tapos bumalik ang tingin sa akin. "Ah? Wala ah. Kumpleto tayo. Tayo nga lang dito mga magkakaklase." Paglingon ko ulit sa upuan, wala na ang bata. Kaya binaliwala ko na lang. Nag-umpisa ang exchange gift, tawanan, kainan, pero habang tumatagal, ramdam ko ang lamig sa likod ng classroom kahit sarado ang bintana. Nang magpatay-sindi ang ilaw para sa pag-games, nakita ko ulit siya. Nakatayo sa tabi ng cabinet, nakatagilid ang ulo. Nakatingin siya sa akin. Ngumiti siya, pero yung ngiti niya parang pilit at hindi masaya. Kinurot ko ang sarili ko. Totoo siya. "Ma'am," sabi ko sa advisor namin, "may bata po sa likod." Napatingin ang advisor namin. "Paul, wala namang bata rito." Tapos biglang kumalabog ang pinto kahit walang humawak. Napatingin lahat. Tapos biglang tumahimik ang classroom. Doon ko siya nakita ulit. Nasa gitna na siya ng classroom. Hindi humahawak sa upuan. Hindi siya umiiwas sa tao. Dumadaan siya sa pagitan ng mga kaklase ko na parang kaluluwa lang siya. Walang nakakapansin sa kanya. Ako lang. Huminto siya sa harap ko. Tumingala siya. Pagtingala niya, wala siyang mata. Tapos bumulong siya malapit sa mukha ko. "Kuya,"
Tapos na ba ang party? Nanlambot ang tuhod ko nun. Napaatras ako at natumba ang upuan. Andito siya! May bata dito! Sabi ko. Biglang namatay ang ilaw. Sa dilim, narinig namin ang malakas na iyak ng bata mula sa lahat ng sulok ng classroom. Parang umiikot. May mga sumigaw, may umiyak, may nahimatay. Bumalik ang ilaw. Nasa sahig ako, pawis na pawis, nanginginig. Tahimik ang lahat. At sa likod ng classroom sa huling row, may basang bakas ng paa ng bata papunta sa bintana. Bukas ang bintana, kahit sinarado namin kanina. Tinapos agad ang party. Pinauwi kami ng maaga. Kinabukasan, nalaman ko ang totoo. Noong ilang taon na ang nakalipas, may batang naiwan at nalak sa classroom na yon matapos ang Christmas party ng isang section. Umiyak siya buong gabi. Umulan ng malakas. Nang makita siya kinabukasan, patay na siya. Nakaupo sa huling row. Hindi nila alam ang dahilan ng kamatayan niya. Pero simula noon, tuwing may Christmas party sa classroom na yon, may laging nakikitang batang nakaupo sa huling row. At ngayong matanda na ako, hindi ko pa rin makalimutan ang karanasan kong yon. Ako nga pala si Manny, tubong Maynila. Tuwing Pasko lang talaga ako nakakauwi sa probinsya namin sa Quezon, lalo na kapag Christmas party at family reunion. Noong taon na yon, matagal na akong hindi umuuwi, kaya sabik din ako. Ginawa ang party sa bahay ng lola ko. Mahaba ang mesa, may lechon, pansit, at video okay na halos buong gabi. Hindi tumigil. Tawanan, kwentuhan, at kwentong lasing ng mga tito. Masaya, magulo, at ramdam na ramdam ang Pasko sa probinsya. Pero habang tumatagal ang gabi, napansin kong tahimik ang likod ng bahay. Bandang 10:00, medyo tinamaan na ako ng alak. Nagpaalam ako saglit para magpahangin. Dumaan ako sa gilid ng bahay papunta sa likod. Doon sa may mga puno ng saging at mangga at isang maliit na damuhan na bihira ng puntahan sa gabi. Tahimik, walang kuliglig, wala ring hangin. Nagtaka ako kasi sa probinsya, kahit 10 oras ng gabi, may maririnig ka pa rin. Pero doon, wala. Habang nakatayo ako ron, may naamoy akong kakaiba, parang bulaklak. Pero hindi ko matukoy kung ano. Bigla akong nanlamig. Doon ko siya nakita. Sa ilalim ng puno ng mangga, may isang babaeng nakatayo. Maputi, mahaba ang buhok na umaabot sa bewang. Nakaputi rin ang suot niya, parang tela na manipis. Hindi siya gumagalaw, nakatingin lang sa akin. Akala ko noong una ay bisita lang na napadpad sa likod. "Miss?" Tawag ko. Hindi siya sumagot. Lumapit pa ako ng kaunti. Doon ko napansin, hindi siya lumalapat sa lupa. Parang bahagyang nakalutang ang paa niya sa damuhan. Mabango, malamig, at nakakaakit na parang mahika. Napahinto ako. Hindi ko alam kung dapat ba akong tumakbo o manatili. Pero bago pa man ako makagalaw, bigla siyang naglahong parang bula sa hangin. Huminga ako ng malalim, subalit nanatili ang kakaibang lamig sa paligid. Bumalik ako sa party, nagkunwaring walang nangyari. Pero sa buong gabi, bawat tingin ko sa likod ng bahay, nararamdaman ko siyang
nakamasid pa rin. Parang may mga matang nakatitig sa akin mula sa malayo. At matapos ang party namin, Sir Dave, umuwi na ako ng Maynila. At hanggang ngayon, naaalala ko pa rin ang karanasan ko sa Diwata sa probinsya namin sa Quezon.